Sa mga hindi pa nakasubscribe dito sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo. Kasi kung magsasubscribe kayo, lagi kayong updated sa ating mga balita, sa mga bago nating reaksyon sa mga nangyayari. At also guys, yung mga cellphone ninyo, magno-notify yan ha kung magla-live na ang Donmar TV. Okay? So sabay-sabay tayong mag-subscribe at follow sa Donmar TV. Subscribe muna lahat-lahat. Sa mga hindi pa nakasubscribe, 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na. Okay, so simulan na natin ang ating talakayan. Panoorin natin itong grupo ng mga religious group, no? Sa kabila ng pagsuporta ng Iglesia ni Cristo kay VP Sara, sa kabila ng pagsuporta ng KOJC ni Vice President Inday Sara Duterte, meron namang ilang mga pare na gustong ma-impeach itong si VP Sara. Heto, panoorin nyo itong balita na ito at mag-react tayo. Play. Mga 7 kaming pare at ibang mga kasama naming lawyers. We believe VP Sara committed something illegal and something immoral. Imagine 7 raw sila na pare. Alam nyo, mga padre, ito lang yung advice ko sa inyo. Bakit hindi lang kayo magko-concentrate na maglahad ng good news sa ating Panginoon? Bakit ba kayo nangingialam sa impeachment ni VP Sara? Di ba? What's your point? Kayong mga pari ay hindi, ito advice lang ito, hindi ko sinabing hindi kayo pwedeng mag-file ng impeachment complaint. Pero dapat sana build your dignity. Kasi po hindi po maganda sa mata ng mga followers ninyo na kayo po ay nangingialam sa impeachment ni VP Sara. Kayong mga pare, ang trabaho po ninyo ay magturo. Ang trabaho po ninyo ay magturo, mag-pray sa mga kapwa ninyong mga followers, mga taong bayan. You pray. Spread the good news of God. You should spread the good news. Hindi po maganda na kayo po ay kayo po talaga ang naghain ng impeachment. Pari kayo eh. It's okay to criticize the government. Walang problema. Kahit anong sabihin mo kay VP Sara, kung anong masasabi ninyo sa kanyang ugali, tama man o mali ang ginawa ni VP Sara, you can always criticize VP Sara. Pero kung kayo, mga pare, mismo ang naghahain ng impeachment complaint laban kay VP Sara, hindi po maganda. Di ba? Akala ko ba ang itinuturo ng ating Biblia, ang itinuturo ng ating Panginoon, kung meron tayong kaaway, kung batuhin mo ng kung batuhin ka, batuhin mo rin ng if you are thrown by a stone, dapat ang ibato mo rin tinapay. 'Di ba? Kung laliman mo yung kaisipan ninyo, padre, meaning to say, kung meron po kayong nakikitang masama sa isang tao, instead na you will pray for her, instead na ikaw po ay manalangin sa Diyos na siya po ay maging mabuting tao o ipagdasal mo na lang ang kanyang mga ginagawa, pero hindi. Kinontra ninyo. Nasaan na yung mga itinuturo sa Biblia? Di ba? Basa kayo ng basa sa Biblia? O Father, are you even reading your Bible? Di ba? Basa kayo ng basa sa Biblia pero hindi naman ninyo ginagawa. Buti pa si VP Sara, ang nakasaad sa Biblia, tumulong magserbisyo sa tao. O di si VP Sara, ginawa niya yun. Di ba? Hindi po pwede
na kayo ay nagsisermon sa simbahan at kayo ngayon nangingialam sa impeachment ni VP Sara. VML, shout out po sa inyo. Mondragon, Mike the Travelers, Corazon Ostero, shout out sa inyong lahat. Di ba? Pari kayo. Marami kayong followers. Anong sasabihin ng mga followers ninyo? What if merong nagsisimba na humahanga kay VP Sara? Follower ni VP Sara, nagsisimba tapos ikaw yung pari. Tapos nakikita nila, napansin nila na ikaw ay nagsampa ng impeachment complaint. Hindi maganda. Dapat nananahimik lang kayo, nandun lang kayo sa simbahan, spread the good news of the Lord. Yun lang. Di kayo dapat mangingialam eh. Di ba? Pero duda ako rito. Bakit sila nag-iingay? Bakit itong mga kaparian na ito ay naghain talaga ng impeachment complaint? Kasi po, hindi na po umubra yung dalawang impeachment na nangyari. Walang pumirma eh. Tapos ngayon, duda ako rito, sino kaya ang nag-utos nitong mga kaparian na ito na ipa-impeach itong si VP Sara? Di ba? Naghain pa talaga sila ng impeachment complaint. Patuloy. Against the Filipino people. For us, thou shalt not kill, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness. Ang nasa Biblia po, yes. Ang nasa Biblia, lahat ng mga binabanggit niyo, thou shalt not steal, thou shalt not kill, blah blah blah, ang nasa Biblia. Alam mo, padre, ako, sasabihin rin ako rin thou shall not judge a person if you don't have an evidence. Ang hirap sa inyo, naniniwala kayo sa mga buwaya. Yan ang pagkakamali ninyo, padre. Yeah? Sabi mo, thou shall not steal. May pruweba ka ba? May ebidensya ka ba na nagnakaw ng pera si Vice President Inday Sara Duterte? Sige. Yung mga pinapaniwalaan mo sa tuwadkom, sige. Ikalap mo yung ebidensya mo. Ipakita nyo in public. Thou shall not kill. Sabi mo, padre. Saan banda nang gurgur si VP Sara? Di ba? Saang banda? Ipaliwanag mo, ipakita mo kung meron kang pruweba na si VP Sara ay nanggurgur ng ibang tao. Di ba? Pari ka pero talo ka sa akin ng debate, padre. Wag kami, mga matatalino itong mga DDS vlogger. Di ba? So lahat ng mga pinagsasabi mo, padre, that's hatred. Galit kayo kay VP Sara, that's hatred. Pero ako na mismo ang magsasabi sa inyo, padre. I hope patawarin ka ng Diyos, padre. Totoo lang, sa totoo. Kasi, even me, binabatikos kita sa ginagawa mo, padre, even me, nakokonsensya ako. Kasi pare ka. Pero I have to do this. I have to let my audience know na ikaw mali ka sa mga ginagawa mo. Now, well, padre, sasabihin ko sa inyo, wala kang karapatan para husgahan si VP Sara. Hindi po maganda sa mata ng taong bayan, sa mata ng any religious group, Catholic mayan, Christian o Muslim, hindi po maganda na kayo mismo ang naghain ng impeachment complaint laban sa isang second highest ranking official. Hindi po maganda. Si VP Sara, ginamit niya ang pera ng taong bayan, nagserbisyo, tumulong. Iba't ibang parte ng islands of the Philippines. Iniikot yan ni VP Sara para matulungan ang ating mga pobre na mga kababayan. Ikaw, padre, kayo,
Lagi kayong nagtuturo sa Holy Bible. Lagi kayong nagtuturo sa tama o mali. Now, ang tanong ko sa inyo, pari ka naman, ang tanong ko sa inyo, nagawa mo bang tumulong sa buong bansang Pilipinas? Di ba? Kasi kung i-compare kita ni VP Sara, mas marami pang nagawang mabuti ang aming Vice Presidente compared to you. Ang trabaho lang ninyo, sermon lang kayo ng sermon. Kapag magsisimba kami, kami pa nga ang nagbibigay ng limos sa inyo. Kayong mga simbahan dyan, ha? Itong mga simbahan na ito, especially itong Catholic Church. Ako, Roman Catholic ako, ha? I'm a Roman Catholic. Kayong mga simbahan dyan, meron man kayong mga paaralan? Di ba? Many to mention. Hindi ko gusto i-mention ang mga pangalan ng mga eskwelahan under the Catholic schools. Meron, marami. Di ba? Maraming mga paaralan na ang nagnenegosyo nito, mga pari. Maraming mga simbahan na meron silang paaralan. Ang tanong ko dyan, bakit ang inyong mga paaralan, bakit ang sobrang mahal ng tuition fee? Kung talagang kayong tumutulong kayo sa mga taong bayan, kung talagang tumulong kayo sa kapwa Pilipino, bakit ang mahal-mahal ng mga tuition fee ninyo sa mga paaralan ninyo? Bakit ang gagara ng mga sasakyan ninyo? Mga pari pa man kayo. Di ba? Pari kayo, nang babatikos kayo ni VP Sara, ibinabalik ko lang sa inyo. Sabi nyo, nagdakaw si VP Sara. Ilahad nyo ang ebidensya ninyo. Ngayon, ang gagara ng mga ninyo, eskwelahan ninyo. I have to mention this because ako I graduated in high school sa isang Christian school. Okay? I don't have to mention my school, but I graduated in a Christian school. And I must also admit na ang paaralan ko dati, Christian school, sobrang mahal ang tuition fee. Pero hindi ako nagrereklamo doon. Pero ngayon lang ako, i-compare ko yan. Kung talagang totoo kayong tumutulong sa taong bayan, dapat ilibre ninyo yung mga paaralan na yan. Kayo ang magbayad ng mga sahod ng mga teachers. Pero hindi. Bakit nagawa ng mga public schools na libre ang eskwelahan? Hindi yan religious group, ha? Hindi yan simbahan. Pero nagawa ng gobyerno para ilibre ang eskwelahan. Di ba? Nagawa ng Vice President nung panahon siya ay DepEd Secretary. Tumutulong siya sa mga estudyante. Kasi po, sila po ay public servant. Public servant rin naman kayo eh. So, mahirap yan, Father. Padre, mahirap yan. Turo kayo ng turo sa Biblia ng tama o mali, pero hindi nyo ginagawa. Di ba? Hindi nyo ginagawa. Karamihan pa dyan, mga pari. Ha? Hindi ko nilalahat, ha? Huwag kasi kayong mangingialam dito sa impeachment ni VP Sara kasi nakakahiya rin kayong mga pari. Huwag niyong sabihin na pari kayo, magaling na kayo, banal na kayo. Hindi lahat ng pari banal yung mga ginagawa. Meron ngang mga pari dyan na merong anak. Especially sa mga Catholic Church, ha? Merong mga pari dyan na may kabit. Yung mga meron kayong kasintahan, ha, na sinisira ninyo ang pamilya nito. Pustahan tayo. Merong mga pari dyan nang mumolestya ng kanilang mga sakristan. Huwag na tayong magbanal-banalan dito.
Huwag kang magsabing thou shall not kill, thou shall not steal. Akala mo kung sino kang banal ka. Kasi kung i-compare kita kay VP Sara, mas marami pa sigurong mga banal na ginawa itong si VP Sara compare sa inyo. Di ba? Nangingialam kayo di babanatan kayo. Di ba? Ayokong babanatan ito mga pare, pero padre, mukha yatang tumiwas ka sa ibang hindi nyo ito pakialaman. Wala kayo dito. Okay? Magturo lang kayo ng magturo kung ano yung nakasaad sa Bible. Okay? Kasi po, hindi maganda. Nakakahiya po kayo, nakakasuka kayo. 3 impeachment complaints na ang inihain sa Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Kanina isinampa na ng isang religious group, non-governmental organization at Union of People's Lawyers in Mindanao ang pinakabagong reklamo sa Vice Presidente. Pagtataksil sa tiwala ng publiko, paglabag sa saligang batas, panunuhol, graft and corruption, at iba pa ang grounds ng impeachment ng grupong ito. Kaugnay ito ng isinasagawang investigasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa pagkasos ng confidential funds ng Office of the Vice President mula 2022 hanggang 2023. Gayon din ang Department of Education nang si VP Duterte pa ang kalihim nito noong nakalipas na taon. The impeachment complaint is based on how the Vice President of the Republic of the Philippines illegally disbursed the confidential funds entrusted by the Republic to her. This is based on the results of the committee hearings done by Congress. This is based on the facts that the disbursements of the confidential funds. Okay, babarahin ko kayo. Kayong mga pare na nagrireklamo dito sa confidential funds ni VP Sara. Okay, let us say concerned lang kayo sa gobyerno natin. Isang mali ninyo. Bakit si VP Sara lang? Kayong mga pare, kung talagang totoong heartily ang inyong pag-file ng impeachment complaint, bakit si VP Sara lamang ang inyong ginagawa nito? Bakit? Bakit tiklop ang bibig ninyo sa mga ginagawa ni Bongbong Marcos? Bakit tiklop ang bibig ninyo sa ginagawa nitong flood control projects ni Bongbong Marcos? Bakit tiklop ang bibig ninyo dyan sa promise ni Bongbong Marcos na 20 pesos per kilo na bigas? Bakit tiklop ang bibig ninyo dito sa mga nasalanta ng bagyo na kulang-kulang itong pagtulong ng gobyernong ito? Sige nga. Obvious kayo na may pinapanigan kayo. Yan ang hirap sa inyo Di ba? Para talagang magmukha sa taong bayan na, hala, grabe na, mga pare, nag-file ng impeachment complaint laban kay VP Sara. Grabe mga pare. Sige nga, kung totoong meron kayong malasakit sa gobyernong ito, kung totoong meron kayong malasakit sa taong bayan, bakit si VP Sara lang ang inyong i-complain? Ang daming mga corrupt officials sa bansang ito. Many to mention, yung PhilHealth, anong ginagawa nila sa PhilHealth? Yung sa Department of Education, anong ginagawa nila sa Department of Education? Hindi ba kayo magrereklamo doon? Confidential funds lang talaga na 125 million ang irereklamo ninyo? Okay, Bimbo Hernandez, maraming salamat sa $9.99 Bimbo Hernandez. Ayun, umiinit na ako ng aking ulo. Buti pa si Bimbo Hernandez, nagpakulay si Bimbo Hernandez para magaan-gaan naman ang aking pag-init ng ulo dito sa mga pare na ito. Ay nako. Bimbo Hernandez thank you very much Sir Bimbo. Yung ating moderator natin yan si Sir Bimbo. Tapos Sir Bimbo, ito po ay makakatulong sa akin para
kung pupunta tayo sa Maynila, no, soon sa EDSA, pangdagdag na po itong pamasahe at accommodation, food sa Maynila. Sir Bimbo, thank you. God bless Philippines. Ayan, sabi ni Sir Bimbo. Thank you po. Jane Bramblit, hello po. Okay. Umiinit talaga ang ulo ko dito sa mga pare na ito. Banal-banalan pa itong mga walang hiya. The disbursements were not properly done. Iniindo done. Ay, nako. Alam mo, sa totoo lang, no? Okay lang na ganyanin nyo si VP Sara, ha? Basta, lahatin nyo na. Si VP Sara pa talaga ang inyong, ginawa nito. Ang daming corrupt officials dyan. Sus. Puso ang impeachment complaint ni na House Assistant Minority Leader Camarines Sur 3rd District Representative Gabriel Bordado at House Deputy Minority Leader Ambis OWA Party List Representative Lex Anthony Cris Colada. What makes this complaint different from the two already filed impeachment So complaints? ito mga pari na ito, nagsama pa ng mga attorney. Nagsama pa sila ng mga attorney. Is that these priests, these lawyers believe that with what transpired and with what the public saw during the committee hearings, Hindi, pamumulitika yan sa inyo eh. Hindi. Huwag na niya kaming bulahin. it's no longer just the legal and constitutional obligation of the members of the House of Representatives to impeach and for the Senate to remove from office the sitting Vice President of the Republic of the Philippines. Hanggang sa kasalukuyan, nananatili pa ang unang dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Dalawang impeachment complaint. Pero walang gustong pumirma. Paano yan? Walang gustong pumirma. Ay, nako. Sa tanggapan ni House Secretary General Reginald Velasco, ayon sa opisyal, pinag-aaralan pa ng Legal Department ang mga reklamo. Rosa Licoz, UNTV. Yan. So, yan po ang nakakasukang balita ngayon. Itong mga pare na ito, pabida. Okay? Akala nyo kung sinong banal itong mga pare na ito. Diba? Akala mo kung sinong totoo silang ipinaglaban ang bansang Pilipinas dito sa mga korupsyon. Bakit si VP Sara lang? Bakit hindi nyo lahatin? Bakit tiklop ang bibig ninyo sa mga PhilHealth issue na yan ngayon? Sa budget ngayon ng 2025, sobrang laki itong nangyari. Galit ang taong bayan. Bakit tiklop ang bibig nyo? Because, ako na magsabi, may pinapanigan kayo. Namumulitika kayo na hindi kayo dapat mangingialam. Magkano kayo? Buti pa yung mga pari na iba. Hindi sila nangingialam sa politika. Focus. Focus lang sila sa kanilang pagturo ng banal na the Holy Bible. Nagturo lang sila. Hindi kagaya itong mga paring ito eh. Ang kakapal ng mga mukha. Kapal talaga ng mukha. Banal na pera. Yan sabi ni Maricel Urao. Banal na pera. Ay nako. Diba? Wala eh. Mga bayaran din siguro ito eh.